Ang Philippine Coast Guard ay bumuo ng Marine Casualty Investigation Team upang matukoy ang barkong sangkot sa insidente. Ang hakbang na ito ay naglalayong mas mapagtibay ang pangunawa sa mga pangyayari sa karagatan. Kasabay nito, ang mga grupo tulad ng Akbayan Party List ay nanawagan para sa mandatoryong pagtuturo ng West Philippine Sea sa mga paaralan. Layunin nitong maipakalat ang wastong kaalaman at impormasyon sa mga kabataan. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, mahalaga ang pagkakaroon ng isang naratibo sa mga teritorial na pag-angkin. Ang mga mapa, tulad ng 1,735 Murillo Velarde, ay maaring magsilbing mahalagang batayan. Samantala, si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay nagmumungkahi ng caucus para sa mga senador upang talakayin ang mga detalye ng impeachment trial. Ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang pagkakaisa at kaayusan sa Senado. Nagmungkahi si Pimentel na simulan ang trial sa Marso. Subalit ang iba pang mga senador ay may kanya-kanyang opinyon kung kailan nararapat itong isagawa. Ang pagkakaiba-iba ng posisyon ng mga senador ay nagpapakita ng masalimuot na usaping ito. Sa kabilang dako, pinagtibay ng mga miyembro ng House Prosecution Panel ang kanilang impeachment complaint. Itinuturing ito na balido at hindi saklaw ng isang taong pagbabawal. May mga umiiral na legal na argumento ukol dito. Ang mga patakaran sa media ay nag-utos na tukuyin ang mga individual na nagbabayad para sa mga survey, lalo na sa layuning itaguyod ang transparency. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa media. Tinalakay ng mga kandidato ng administrasyon ang mga issue, partikular ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinahayag ng ilan na kinakailangan ang masusing paghahanda sa kanilang mga tungkulin bilang mga hukom ng Senado. Huli, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagtutol sa mga iligal na industriya tulad ng pogos, na nagdudulot ng krimen. Nanawagan siya pa sa paglikha ng mga tunay na trabaho at suporta para sa mga maliliit na negosyo. Tinalakay ni Senador Pimentel ang obligasyon ng Senado na kumilos sa impeachment complaint, na ayon sa kanilang mga alituntunin ay napakahalaga. Ang agarang aksyon ay kinakailangan upang mapanatili ang integridad ng proseso. May mga argumento ang mga prosecutor na walang nilabag na panuntunan si Vice President Duterte sa kanyang petisyon. Nanindigan sila na ang mga proseso ng impeachment ay legal at ayon sa batas. Ang mga House Impeachment Prosecutor ay nagbigay din na ang mga naunang reklamo ay hindi may tuturing na initiated kung hindi ito na-refer sa tamang komite. Ito ay may malaking epekto sa kasalukuyang impeachment complaint. Ayon sa mga kongresista, ang mga impeachment complaints ay dapat pagsama-samahin upang mas madaling mapag-aralan at maproseso. Ang konsensus na ito ay nagmula sa maraming kongresista na nagsusulong ng masistematikong pamamaraan. Ipinahayag ni House Secretary General Velasco na sinunod ng Kamara ang lahat ng kinakailangang constitutional requirements sa paghahain ng impeachment articles. Ang pagsunod sa mga ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng impeachment. Ang mga alituntunin ng Commission on Elections ay naglalayong i-regulate ang election service upang maiwasan ang impluensya sa mga botante. Ito rin ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap para sa patas at makatarungang halalan. Dahil sa halalan, ipinagbabawal ang anumang disbursement ng public funds na may kaugnayan sa social welfare. Layunin nitong mapanatili ang integridad at transparency ng halalan. Si E.R. Willie Ong ay formal na umatras sa kanyang kandidatura para sa pagkasenador, na nagmula sa kanyang patuloy na pagpapagaling mula sa chemotherapy. Ang desisyong ito ay nagbigay diin sa mga hamon na dulot ng kalusugan. Inilunsad ng ESBLI ang first 1,000 days life cash grants para sa mga pamilya na may mga batang wala pang 2 taon. Layunin nitong labanan ang malnutrisyon at paunlarin ang kalusugan ng mga bata sa maagang yugto. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., naiintindihan ng ahensya na may mga vloggers na hindi agad nakakaalam ng kanilang responsibilidad sa pagbabayad ng buwis. Kaya't nagbigay sila ng paalala na mahalaga ang tamang pagbabayad. Ang Bureau of Internal Revenue ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga vloggers upang masiguro ang tamang pagbabayad ng buwis. Layunin nito na maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mas mapabuti ang compliance sa kanilang mga obligasyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang ugnayan ng BIR at mga influencers upang mapabuti ang kanilang pagdedeklara ng kita. Ang mga hindi tumutugma na deklarasyon ay malalaman ng ahensya sa pamamagitan ng cross-checking. Nagsagawa ng operasyon ang Special Action and Intelligence Committee para sa mga pampasaherong sasakyan na may mga depekto. Maraming sasakyan ang nahuli dahil sa kanilang panganib sa kaligtasan ng mga pasahero. May mga nahuling driver na walang suot na helmet at may improvised plate number. Ang mga ito ay may kaukulang multa
at nagdudulot ng panganib sa kanilang sariling kaligtasan at ng ibang tao. Sinimulan na ang pagpaparehistro para sa mga batang wala pang 1 taon sa National IE System. Kinakailangan ng mga magulang na isumite ang mga kaukulang dokumento para sa proseso ng pagpaparehistro. Nagsagawa ang BC ng koordinasyon sa law enforcement agencies upang panagutin ang mga taong nasa likod ng smuggling. Layunin nitong mapanatili ang integridad ng sistema at labanan ang iligal na kalakalan. Ang mga luxury cars na natagpuan ay kinabibilangan ng mga kilalang brand tulad ng Rolls-Royce at Ferrari. Ayon sa BC, ang mga ito ay nagkakahalaga ng 300 milyong piso, nagpapakita ng malubhang isyu sa smuggling. Ang mga may-ari ng shop at sasakyan ay binigyan ng 15 araw na palugit upang magsumite ng mga kinakailangang dokumento sa BC. Ito ay bahagi ng kanilang proseso ng investigasyon at pagtutuwid. Isa sa mga pangunahing panawagan ay ang singilin ang Administrasyong Marcos sa mga hindi natupad na pangako. Layunin nitong ipaalala sa mamamayan ang mga obligasyon ng pamahalaan sa kanilang kapakanan. Ang pangalawang panawagan ay ang panagutin si dating Pangulong Duterte sa mga krimen na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mahalaga ang accountability sa mga nakaraang lider upang itaguyod ang tiwala ng publiko. Huli sa kanilang mga panawagan ang agarang paglilitis para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na ipatupad ang tunay na diwa ng people power. Ang proyekto ay bahagi ng tugon ng lokal na pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng demand para sa tubig. Sa kasalukuyan, nagpapatupad ito ng water rationing sa Iloilo City upang matugunan ang pangangailangan. Inaasahang makikinabang dito ang 50,000 na kabahayan, pati na rin ang mga komersyal at industrial na gumagamit ng tubig. Makakatulong ito sa pagtaas ng kalidad ng buhay at sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang desalination plant ay gagamit ng reverse osmosis upang gawing potable water ang tubig dagat. Ito ay magiging mahalaga lalo na sa mga panahon ng tagtuyot, kung saan ang supply ng tubig ay critical. Ang 100 sa 126 na deputies ay may kasong kriminal, kabilang ang mga miyembro ng Tren de Aragua Gang, habang 51 ay walang record ng krimen. Ito ay nagpapakita ng MGA issue sa deportation at seguridad. Inanunsyo ni President Sara Castro ng Honduras ang kasunduan sa administrasyon ng Trump upang mapanatili ang extradition treaty ng dalawang bansa. Mahalaga ito pa sa pakikipagtulungan sa mga isyu ng seguridad at krimen. Mars ay ginampanan ang isang mahalagang tungkulin sa paglaban sa sunog sa British Columbia. Ito ay naging makasaysayang bahagi ng mga firefighting aircraft sa rehiyon. Noong 2012, ang Philippine Mars ay muling pininturahan sa orihinal na kulay ng US Navy bilang bahagi ng isang kasunduan. Gayunpaman, ang kasunduang ito ay hindi natuloy noong 2016 na. Dahil sa mga technical na problema, ang Philippine Mars ay napilitang bumalik sa Sprout Lake bago makumpleto ang paglipad nito patungong Amerika. Ang susunod na pagtatangka sa paglipad ay ang mga ganito. Ito ay nagbigay ng pag-asa sa MGA tagahan.